Habang nagdurugo ang tuhod ko sa pagkayod ng kanilang sahig, nagpapakasarap si Mateo sa kama ng iba gamit ang yaman ng aking yumaong ama. Ang malupit niyang mga salita ay tila patalim na sumugat sa aking pagkatao. Ngunit hindi nila alam, ang babaeng inaapakan nila ang tunay na may-ari ng kanilang kinatatayuan. Pinunasan ko ang aking mga luha. Handa na ba silang masunog sa sarili nilang kasakiman? Hayaan mo na ang tangang Clara na yon. Pabayaan mo siyang magpakapagod bilang tagalinis ng bahay natin hanggang sa makuha ko ng buo ang apex. Kapag nasa akin na ang lahat, itatapon ko rin ang basurang iyan sa labas. Ang tinig na iyon ni Mateo, na malinaw na nagmula sa naiwang voice message sa kanyang lumang telepono sa ibabaw ng mesa, ay animoy patalim na humiwa sa katahimikan ng buong silid. Sa mga sandaling iyon, nakaupo si Clara sa malamig na sahig. Sa kanyang mga kamay ay ang paboritong suit ni Mateo, maingat at puno ng pagmamahal niyang tinatahi ang isang nakalas na butones upang maging perpekto ito para sa mahalagang pulong ng kanyang asawa kinabukasan. Ang bawat tusok ng karayom ay may kasamang tahimik na panalangin para sa tagumpay nito, isang sakripisyong walang hinihinging kapalit. Isang maling galaw at bumaon ang matulis na dulo ng karayom ng malalim sa kanyang hintuturo. Umagos ang mainit na dugo at kumalat sa mamahaling tela. Ngunit walang naramdamang sakit si Clara sa kanyang balat. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pagkadurog ng kanyang dibdib, na tila ba kinuyom ng isang dambuhalang kamay ang kanyang puso. Namatay ang lahat ng pandaman niya sa paligid. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging mabigat. Halos hindi niya mahigop papasok sa kanyang mga baga. Nabitawan niya ang damit at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong kabataan, ang lalaking ipinagpalit niya sa kanyang karapatan sa imperyo ng kanyang ama, ay itinuturing lamang siyang isang walang halagang kasangkapan. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkawasak ng kanyang kaluluwa, marahas na bumukas ang pinto at pumasok ang kanyang biyenan na si Senyora Carmela. Walang ano-ano'y inihagis ng matanda ang hawak nitong mangkok ng mainit na sopas sa sahig at saktong tumalsik ang nakapasong sabaw sa paanan ni Clara. Gumuhit ang hapdi sa kanyang balat, ngunit nanatili siyang tulala at walang imik. Tingnan mo ang kalat mo. You are so useless. Isa kang linta na walang ibang ginawa kundi sipsipin ang yaman ng anak ko. Malupit na sumbat ng matanda habang nakapamewang. Sa halip na lumaban, yumuko lamang si Clara. Kinuha niya ang isang basahan at tahimik na pinunasan ang kalat, habang ang kanyang mainit na luha ay sunod-sunod na pumapatak sa sahig, sumasabay sa init ng sabaw na nabuhos. Bawat hagod ng kanyang kamay sa sahig ay pagbaba ng kanyang pagkatao sa pinakasagad na antas. Matapos linisin ang kalat, kinuha niya ang paboritong suit ni Mateo, na ngayon ay may mantsana ng kanyang sariling dugo. At tahimik itong ibinagsak sa loob ng basurahan. Isinama na niya roon ang mga huling piraso ng kanyang pag-ibig para sa taong sumira sa kanya. Pagsapit ng gabi, umalis si Clara sa bahay na iyon at tumakbo sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan. Bawat patak ng tubig mula sa madilim na kalangitan ay tila sumasabay sa paghihinagpis ng kanyang kaluluwa. Nakarating siya sa isang lumang simbahan, ang tanging lugar kung saan siya nakakahanap ng kanlungan noong pumanaw ang kanyang ama. Madilim sa loob, tanging ang mga kandilang malapit ng matunaw ang nagbibigay ng liwanag. Lumuhod siya sa harap ng altar. Hindi siya sumigaw o nagwala. Walang anumang hikbi ang lumabas sa kanyang mga labi. Ang pinakamasidhing kirot ay ang sakit na kinikimkim sa katahimikan. Isang pighating bumabaon hanggang sa buto. Niyakap niya ng mahigpit ang isang lumang sando ng kanyang yumaong ama, ang natatanging bagay na nagpapaalala sa kanya na minsan sa kanyang buhay may isang taong nagmahal sa kanya ng tapat at totoo. Inamoy niya ang natitirang amoy ng kanyang ama mula sa tela, naghahanap ng lakas mula sa nakaraan upang hindi tuluyang sumuko sa kasalukuyan. Bakit kailangang maging ganito kalupit ang kapalit ng kanyang katapatan? Sa labas ng simbahan, isang itim at marangyang sasakyan
ang tahimik na nakaparada sa gitna ng unos. Sa loob nito ay isang anino ng lalaking mataman at puno ng pag-aalala na nakamasid sa kanyang pag-iyak. Walang nakakaalam kung ano ang papel ng estrangherong ito na tila nagbabantay sa kanyang pagdurusa. Samantala, unti-unting tumayo si Clara mula sa malamig na luhuran. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng kalungkutan at pagmamakaawa, ay unti-unting naging malamig, matigas at blangko. Wala ng luhang lumalandas sa kanyang mga pisngi. Tumingala siya sa imahe ng puon at bumulong ng isang pangakong magbabago sa takbo ng buhay ng lahat ng taong nanakit sa kanya. Kung ang kanyang purong pagmamahal ay tinumbasan ng pagtataksil at pang-aabuso, oras na upang bawiin niya ang koronang matagal na niyang ibinigay sa mga hindi karapat-dapat. Hanggang kailan mananatiling bulag ang mga taong umabuso sa kanyang kabaitan bago nila mapagtanto na ginising nila ang isang natutulog na reyna. Isang malamig na patak ng ulan mula sa butas na bubungan ang dahan-dahang dumausdos sa kanyang pisngi, nag-iiwan ng lamig na tila nanuot hanggang sa kanyang diwa. Kinabukasan, tila walang nangyari nang salubungin ni Clara ang umaga. Kinimkim niya ang lahat ng sakit sa pinakasulok ng kanyang kaluluwa at isinuot muli ang maskara ng isang masunuring asawa. Bumalaybay ang figura ni Mateo sa pasilyo, bakas sa kanyang mukha ang isang pagpapanggap ng labis na pagod. Lumapit ito at tamad na humalik sa kanyang noo, isang halik na walang dalang init kundi malamig na panlilinlang. "Babe, I'm so exhausted," reklamo ni Mateo habang niluluwagan ang kanyang kurbata. "Lahat ng pagod ko sa kumpanya para sa future nating ito, kaya sana intindihin mo na lang ako kung nawawalan ako ng oras sa iyo." Bawat salitang lumabas sa bibig ng lalaki ay lason na unti-unting pumapatay sa pagkatao ni Clara. Gusto niyang isigaw na alam niya ang totoo, na alam niya kung saang kama ito nanggaling, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Nakangiti siyang tumango. Kahit na pakiramdam niya ay may nakabara sa kanyang lalamunan at pinipiga ang kanyang baga. Kailangan niyang maging mahina sa kanilang paningin upang hindi sila maghinala sa namumuong bagyo sa kanyang isipan. Hindi pa man nakakapagpahinga ang kanyang damdamin, sumugod ang kanyang biyenan na si Senyora Carmela sa kusina na may galit na anyo. Inihagis ng matanda ang isang maliit na pitaka sa ibabaw ng mesa. "Kulang ang sukli sa palengke. Ninanakawan mo ba kami, Clara? Hindi na nga kita mapakinabangan ng maayos sa bahay na ito, nagagawa mo pang magnakaw." Mariin at nakakapasong paratang ng matanda. Mariing nakakuyom ang mga nanginginig na kamao ni Clara sa gilid ng kanyang palda habang pinipigilan ang pagtulo ng kanyang mainit na luha. Pilit siyang umiling at nagpaliwanag na iyon lamang ang natira, ngunit hindi siya pinakinggan ng matanda. "Dahil sa ginawa mo, hindi ka kakain ngayong araw hanggat hindi mo niluluwa ang pera ng anak ko." Galit na banta nito bago siya tinalikuran at iniwang mag-isa sa malamig na kusina. Sa gitna ng gutom at pagod, naupo si Clara sa isang sulok at kinuha ang isang tuyong piraso ng tinapay na itinago niya mula sa tira-tira kagabi. Habang tinititigan ang kaawa-awang pagkain, nahagip ng kanyang paningin ang isang asong gala sa labas ng bintana. Basang-basa ito mula sa ulan, nanghihina at nagmamakaawa ang mga mata. Dahan-dahang hinati ni Clara ang tinapay. Ibinigay niya ang mas malaking bahagi sa aso na agad itong kinain ng may halong matinding pasasalamat sa titig nito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Ang hayop na ito pa ang marunong tumanaw ng utang na loob, samantalang ang mga taong pinakain niya ng sarili niyang yaman ay siya pang walang awang kumakagat sa kanyang mga kamay. Nang sumapit ang hapon, naglilinis si Clara malapit sa silid-aklatan nang mapansin niya ang bahagyang nakaawang na pinto. Sa loob, nakaupo si Mateo sa harap ng kanyang mesa. Tila nagdiriwang ang mukha ng kanyang asawa habang mabilis na pinipirmahan ang isang tseke. Kahit mula sa malayo, nakita ni Clara ang dami ng mga serong nakasulat doon na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Saan dadalhin ng kanyang asawa ang ganoong kalaking halaga mula sa pondo ng Apex? Isang panibagong nakakakilabot na sikreto
Na naman ba ang tinatago nito kasama ng babaeng kinakasama niya? Ang pagtataksil na ito ay nagbigay ng panibagong lakas kay Clara upang tuluyang talikuran ang kanyang kahinaan at takot. Pagbalik niya sa kanyang maliit na silid, lumuhod siya sa harap ng kanyang lumang maleta na nakatago sa ilalim ng kama. Kinalkal niya ang pinakaibaba nito at kinuha ang isang maliit na kahoy na kahon. Mula roon ay hinugot niya ang isang naninilaw na business card. Ang pangalang nakasulat doon ay Attorney Gabriel, ang pinagkakatiwalaang abogado at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Tinitigan niya ang pangalan at ang anumang natitirang bakas ng awa at pagmamahal para sa pamilya Salvatera ay tuluyan ng naging abo. Sa kabilang dako ng syudad, sa kalagitnaan ng malalim na gabi, tahimik ang buong opisina ng matandang abogado. Ang madilim at payapang silid ay biglang nagising nang mag-ilaw ang screen ng isang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito ni Attorney Gabriel at pinakinggan ang boses sa kabilang linya. Isang boses na puno ng kalamigan, kapangyarihan at determinasyong matagal na niyang hinihintay. Tito, oras na, ang tanging sinabi ni Clara bago ibinaba ang tawag. Ang malamlam na liwanag mula sa screen ng telepono ay unti-unting namatay, iniiwan ang silid sa isang nakakabinging katahimikan ng gabi. Sa isang lihim na sulok ng syudad, malayo sa mapanghusgang mga mata ng pamilya Salvatera, bumukas ang pinto ng isang pribadong tanggapan. Sinalubong si Clara ng amoy ng lumang papel at kapeng barako na nagmumula sa mesa ni Attorney Gabriel. Tahimik siyang umupo habang inilalatag ng matandang abogado ang makakapal na dokumento ng pananalapi ng Apex Corporation. Nang basahin ni Clara ang mga pahina, naramdaman niya ang matinding pagkirot ng kanyang sikmura, tila ninanakawan siya ng hangin sa loob ng kwarto. Nakita niya kung paano unti-unting inuubos ni Mateo ang pondo ng kumpanya para sa mga pansariling luho at malalaking proyektong kahina-hinala. Bawat numerong nakasulat doon ay sumasalamin sa kawalang-hiyaan ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at pamana. Habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa paghawak sa mga papeles, lumabas mula sa madilim na bahagi ng silid ang isang matangkad at matikas na lalaki. Siya si Elias, ang punong tagapamahala ng operasyon ng Apex at ang lalaking nasa loob ng itim na sasakyan noong gabing umiiyak si Clara sa ilalim ng ulan. Ang tahimik at matatag nitong presensya ay nagbigay ng kakaibang ginhawa sa nanlalamig na dibdib ng ginang. Maingat itong lumapit, may bitbit na isang saro ng umuusok at mainit na tsaa. Ma'am Clara, you need this to warm yourself. Masyadong malamig sa labas. Malumanay na wika ni Elias, ang boses nito ay puno ng pag-aalala at malalim na paggalang. Nang iabot ni Elias ang tsaa, napadako ang kanyang paningin sa mapulang paso sa kamay ni Clara, ang bakas ng inihagis na mainit na sopas ng kanyang biyenan. Umangat ang kamay ng lalaki, tila may pagnanasang haplusin at alisin ang pisikal na sakit na dinaranas ng babaeng nasa kanyang harapan. Subalit sa huling sandali, nanaig ang kanyang mataas na respeto. Binawi niya ang kanyang kamay. Sa halip, dumukot siya ng isang maliit na lalagyan ng pamahid na gamot at marahang itinulak ito sa ibabaw ng mesa palapit kay Clara. Isang malalim at tapat na pagtingin ang ipinukol niya sa ginang, nagpaparating ng mensaheng hindi ito nag-iisa sa laban na ito. Nandito po ako para maging espada ninyo sa dilim. Hinihintay lang namin ang inyong utos para bawiin kung ano ang nararapat sa inyo, dagdag ni Elias. Ang tapat nitong sumpa ay parang isang mainit na yakap sa sugatang kaluluwa ni Clara. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang pinahahalagahan siya bilang isang tao at bilang tunay na reyna ng kumpanya. Pinunasan ni Clara ang nagbabadyang luha sa kanyang mga mata at pinalitan ito ng isang matalim at determinadong titig. Kinuha niya ang pluma mula sa mesa. Sa bawat guhit ng kanyang pangalan sa pahina, ibinabaon niya ang kahinaan ng nakaraan. Formal niyang ipinag-utos ang palihim na pagyelo sa ilang mahahalagang pondo ng kumpanya.
Isang hakbang na hindi mapapansin agad ngunit tiyak nagigipit sa pamumuhay ni Mateo. Bago siya tuluyang magpaalam, may inabot si Elias na isang maliit at lumang susing tanso. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ang susi sa isang lihim na kahadiyero ng kanyang yumaong ama, isang taguan na kailanman ay hindi natuklasan ng kanyang asawa. Pinisil ni Clara ang susi sa kanyang palad, nag-iisip kung anong mahalagang lihim ang iniwan ng kanyang ama para sa kanya. Habang pinagmamasdan niya ang tanso, biglang nagliwanag ang screen ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bag. Pangalan ni Mateo ang nakarehistro. Huminga ng malalim si Clara bago sagutin ang tawag. Hindi pa man siya nakakapagsalita, sumalubong agad ang nag-aalab at tila nababaliw na tinig ng kanyang asawa. Clara, nasaan ka ba? Pumunta ka ngayon din sa bangko. Napahiya si Mami sa harap ng mga kaibigan niya dahil biglang na-block ang black card niya. At ang pinaka nakakabaliw pa, wala man lang nakakaalam sa management kung sinong demonyo ang nag-freeze ng account. Ang naiinis at naguguluhang tinig ni Mateo ay patuloy na umaalingaw-ngaw mula sa telepono, isang musika sa pandinig ni Clara na naghuhudyat na nagsimula na ang bagyo ng kanyang paniningil. Ang hapagkainan ng mga Salvatera ay naging entablado ng isang mapanlinlang na dula ng gabing iyon. Hindi inaasahan ni Clara ang biglaang pag-uwi ng kanyang asawa na may kasamang isang panauhin, isang babaeng kilalang-kilala ng kanyang nagdurugong puso. Bagaman ngayon lamang niya nakita ng malapitan, matikas na naglakad papasok si Mateo, akay-akay ang isang babaeng balot ng mamahaling pabango at nag-uumapaw na tiwala sa sarili. Siya si Eliza. Clara, prepare our best dinner tonight, utos ni Mateo habang inilalapag ang kanyang paboritong coat sa silya. Si Eliza ay ang pinakamahalagang business partner ko sa Apex ngayon. We need to treat her like a VIP dahil malaki ang maitutulong ng kumpanya nila sa atin. Tila tinusok ng libu-libong karayom ang lalamunan ni Clara nang marinig ang matamis na pagpapakilala ng kanyang asawa sa mismong babaeng sumisira sa kanilang pamilya. Pilit niyang nilunok ang pait at nagbigay ng isang magalang na ngiti. Kahit pa ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay naninigas sa pagpipigil ng galit. Sa kabilang banda, mabilis namang lumapit ang kanyang biyenan na si Senyora Carmela. Abot-tenga ang ngiti at halos magkandara pa sa pag-aliw sa panauhin, buong-buong naniniwala sa pabalat kayong yaman ni Eliza. Naku, ang ganda-ganda mo namang bata ka at napaka-elegante ng mga alahas mo. Buti pa ang mga katrabaho ng anak ko marurunong mag-ayos. Hindi tulad ng iba rito na mukhang kasambahay kahit nasa sariling pamamahay. Parinig ng matanda, sinasadyang ipukol ang matatalim na salita patungo kay Clara na nakasuot lamang ng isang kupas na pambahay. Malambing nang umiti si Eliza kay Carmela, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng pagtuya nang tumingin ito kay Clara. Habang nag-uusap at nagtatawanan ang tatlo sa hapagkainan, tahimik na nagsisilbi si Clara. Isinalin niya ang paboritong alak ni Mateo at inihanda ang mga pagkain. Ngunit nang aabutin ni Eliza ang kanyang kopa, sinadya nitong itabig ang babasagin. Bumagsak ang kopa at mabilis na gumapang ang mapulang likido sa mamahaling alpombra na puti. Oh my gosh, I am so clumsy. Pasensya na po, tita. May halong pag-iinarte na wika ni Eliza bago bumaling kay Clara nang may matalim na tingin. Clara, pwede mo bang punasan agad? Baka kasi mag-iwan ng mantsa na hindi na matatanggal. Sayang naman ang bahay ni Mateo. Ano pang hinihintay mo, Clara? Linisin mo na iyan bago pa tuluyang masira ang carpet ko. Mariing utos ng kanyang biyenan. Mabigat ang bawat paghinga ni Clara habang dahan-dahang lumuluhod sa sahig. Kinuha niya ang pamunas at sinimulang sipsipin ang pulang alak. Nararamdaman niya ang malamig na likido na dumidikit sa kanyang mga daliri, kasabay ng mainit at mapang-asar na titig ng 2 taong nagtataksil sa kanya sa mismong itaas ng kanyang ulo. Subalit sa halip na umiyak, ginamit niya ang sandaling iyon upang pasimple at tahimik na pindutin ang recording application sa kanyang teleponong nakapatong sa mababang side table. Inilagay niya ito sa posisyong malinaw na makakasagap ng lahat ng kanilang masasamang plano
at lihim na nag-imbak ng ebidensya para sa araw ng paniningil. Matapos linisin ang kalat, nagtungo si Clara sa kusina upang maghiwa ng mga prutas para sa panghimagas. Ang katahimikan ng kusina ay nagbigay sa kanya ng espasyo upang makahinga ng maluwag. Kinuha niya ang isang matalim at bagong hasang kutsilyo. Habang hinihiwa ang mansanas, napadako ang kanyang paningin sa makintab na talim ng kasangkapan. Nasalamin niya roon ang kanyang sariling muka. Nakita niya ang isang babaeng napagod, nasaktan, ngunit unti-unti nang nagigising mula sa matagal na pagkakahimbing. Isang malamig, misteryoso, at mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na siya ang mahinang asawa na pwedeng tapakan at lokohin. Siya ang reynang nagmamasid sa paghuhukay ng sariling libingan ng kanyang mga kaaway. Pagbalik niya sa hapagkainan bitbit ang mga inumin, napansin niya mula sa refleksyon ng salamin sa dingding ang isang mabilis at kahina-hinalang galaw ni Eliza. Lihim na naghulog ang babae ng isang maliit na pakete ng puting pulbos sa isa sa mga baso ng juice na inihanda niya, at mabilis itong hinalo upang matunaw. Hindi ipinahalata ni Clara na nakita niya ang lason ng pagtataksil na iyon. Lumapit siya at tahimik na ibinaba ang tray. Let's make a toast para sa mas matagumpay na kinabukasan natin, Mateo. Nakangiting alok ni Eliza habang kinukuha ang baso na walang lason. Nangunot ang noo ni Clara, nagmamasid sa inaaklang tagumpay sa mukha ng babae. Kinuha rin ni Eliza ang basong nilagyan niya ng pulbos at matamis na iniabot ito kay Clara. Para sa iyo rin, Clara. Uminom ka para naman gumaan ang pakiramdam mo. Tinanggap ni Clara ang baso. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa malamig na kristal. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit nag-aapoy ng isang lihim na panlaban. Itinaas niya ang inumin palapit sa kanyang mga labi, hindi inaalis ang kanyang matalim na titig sa mga mata ni Eliza na nakangiting naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ang maliliit na bula mula sa tinunaw na pulbos ay patuloy na umaalon paitaas, tila nag-aanyaya ng isang mapanganib na laro na susubok sa hangganan ng kanyang pagtitimpi. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo sa loob ng silid-kainan habang nakatitig si Clara sa baso ng inumin na iniaalok ni Eliza. Sa isang kisap mata, bago pa man dumampi ang malamig na salamin sa kanyang mga labi, sinamantala niya ang paglingon ni Mateo upang kumuha ng pamunas. Mabilis at maliksing inilipat ni Clara ang kanyang baso sa pwesto ng inumin ni Eliza, kasabay ng isang magalang na pagyuko upang kunin ang nahulog na serbilyeta. Nang muling ibalik ni Eliza ang kanyang paningin, buong kumpiyansa nitong inabot ang sariling baso at ininom ang likido hanggang sa kalahati. Walang kamalay-malay na nilunok niya ang sariling lason ng pagtataksil. Ilipas ang ilang sandali, nagsimulang mamula ang leeg at mga braso ni Eliza. Pilit nitong kinakamot ang kanyang balat habang ang kanyang paghinga ay nagiging mabigat at hindi mapakali. Napansin ni Mateo ang mabilis na pagbabago sa anyo ng babae at bakas sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Nagdahilan si Eliza na may nakain lamang siyang hindi maganda at nagmamadaling nagpaalam upang umalis. Iniiwan ang hapagkainan na puno ng tensyon. Sa isang sulok, tahimik na nagliligpit si Clara. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha, ngunit sa loob-loob niya ay nag-uumapaw ang isang malamig at nakakapasong ginhawa. Ang unang patak ng kanyang paniningil ay matagumpay na lumapat sa lupa. Kinaumagahan, maagang umalis si Senyora Carmela patungo sa isang sikat at mamahaling pamilihan. Bitbit ang labis na kayabangan, nagtambak siya ng mga alahas at mga bagong labas na kasuotan sa mismong harapan ng kahera. Pinagmasdan niya ang mga nakapilang mamimili ng may pagmamalaki, ipinapangalandakan ang kanyang estado sa lipunan. Inabot niya ang itim na card na nakapangalan sa kumpanya. Ipinadaan ito ng empleyado sa makina. Isang pulang ilaw ang kumislap mula sa aparato. Inulit ito ng kahera ngunit nanatiling bigo ang transaksyon. Magalang na ipinaalam ng empleyado na ang kanyang account ay pansamantalang hindi maaaring gamitin. Ang mukha ng matanda,
na kanina ay puno ng pagmamataas, ay mabilis na napalitan ng hiya at matinding galit nang marinig ang mga bulungan at mapanghusgang tingin ng mga taong nakapaligid sa kanya. Bumalik si Carmela sa mansyon na parang isang nagwawalang bagyo. Marahas siyang pumasok sa opisina ni Mateo at inihagis ang itim na card sa ibabaw ng mesa ng kanyang anak. Inireklamo niya ang labis na kahihiyang inabot niya sa pamilihan. Naguluhan si Mateo. Agad niyang tinawagan ang tagapamahala ng bangko upang sigawan at questionin ang nangyari. Subalit ang sagot mula sa kabilang linya ay nagpabagsak sa kanyang balikat. Ipinaliwanag ng bangko na isang direktang utos mula sa nakatagong tagapangulo ng Apex Corporation ang nagpasara sa lahat ng pribilehiyo ng kanilang pamilya. Napalunok si Mateo, pilit na pinapakalma ang kanyang naghihimagsik na dibdib. Sino ang aninong ito na bigla na lamang nagising upang agawin ang kontrol na inaakala niyang hawak na niya ng buong buo? Nagsimulang gumapang ang hinala sa kanyang isipan na may isang taong nagtatrabaho laban sa kanya mula sa loob ng kanyang sariling kumpanya. Habang nagkakagulo ang mag-ina sa loob ng opisina, tahimik na nakatayo si Clara sa may pasilyo malapit sa hardin. Sa kanyang mga kamay ay isang sariwa at mapulang rosas. Kumuha siya ng isang maliit na gunting at kalmadong pinuputol ang mga matutulis na tinik na nakapaligid sa tangkay ng bulaklak. Bawat pagputol niya sa tinik ay sumisimbolo sa dahan-dahang pagputol niya sa kapangyarihan at kayabangan ng pamilya Salvatera. Nagliwanag ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa maliit na mesa. Isang mensahe mula kay Elias ang bumungad sa kanya. Nabasa niya ang mga salitang nagpapatunay na ang lahat ng utos niya ay naisakatuparan ng walang palya. Napangiti si Clara. Inilagay niya ang malinis at walang tinik na rosas sa isang babasaging florera, isang perpektong larawan ng kanyang maingat at magandang paghihiganti. Samantala, sa labis na pagkasipayo at pagdududa, sinimulang halughugin ni Mateo ang kanilang silid-tulugan. Naghahanap siya ng anumang bakas o ebidensya na maaaring magturo kung sino ang traidor sa kanyang paligid. Ibinuhos niya ang mga laman ng bawat kabinet at hinalungkat ang mga lumang gamit. Sa ilalim ng mga nakatuping damit sa pinakasulok ng aparador ni Clara, nahagip ng kanyang paningin ang isang luma at gulanit na tala-arawan. Pinagpagan niya ito at mabilis na binuklat ang mga pahina. Tumigil ang kanyang mga mata at nanigas ang kanyang buong katawan. Nakasulat doon ang pangalan at numero ni Attorney Gabriel, ang pinakamakapangyarihan at pinagkakatiwalaang abogado ng yumaong ama ni Clara. Isang mabigat na katanungan ang bumalot sa kanyang isipan, kasabay ng panginginig ng kanyang kamay na hawak ang lumang kwaderno. Isang malaking plano ng asul na papel ang walang awang inilatag ni Mateo sa ibabaw ng mesa sa hapagkainan. Nakaguhit doon ang isang marangyang swimming pool na ipinangako niya kay Eliza. Ngunit ang lugar na pagtatayuan nito ay ang kaisa-isang sagradong espasyo para kay Clara. Ang lumang greenhouse kung saan namumukadkad ang mga hydrangeas na itinanim pa ng kanyang yumaong ama. Nang makita ni Clara ang plano, tila piniga ang kanyang puso ng ubod ng higpit. Ang hardin na iyon ang kanyang huling kanlungan, ang natitirang piraso ng pagmamahal na nag-uugnay sa kanya sa lalaking nagturo sa kanya kung paano mabuhay. Matapos ang mahabang panahon ng pananahimik at pagyuko, gumuho ang maskara ng kanyang pagiging sunod-sunuran. Nagsimulang manginig ang kanyang mga labi at nag-apoy ng matinding kalungkutan ang kanyang mga mata. Pilit niyang pinigilan ang kamay ni Mateo na nakaturo sa mapa ng kanyang mga alaala. Mateo, parang awa mo na. Wag ang hardin ni Papa. Iyan na lang ang natitirang alaala ko sa kanya. Pakiusap niya ang boses ay basag at puno ng pagmamakaawa. Umaasang may natitira pang kahit katiting na respeto ang kanyang asawa para sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa halip na maawa, isang malamig at mapangutyang ngiti ang isinukli ni Mateo. Bago pa man makapagsalita ang lalaki upang ipagtanggol ang kanyang desisyon, isang mabilis at nakakapasong sampal ang dumapo sa pisngi ni Clara. Nanggaling ito sa kanyang biyena na si Senyora Carmela.
na pumasok sa silid na may nanlilisik na mga mata. Ang tindi ng pagkakabigla ay nagpabagsak kay Clara sa malamig na sahig. Nalalasahan niya ang mapait na dugo na dumaloy sa loob ng kanyang bibig, kasabay ng pamamanhid ng kanyang buong mukha. Wala kang karapatang mag-utos sa pamamahay ng anak ko. Isa ka lamang palamuti rito, isang pabigat na walang ambag. Malupit na sumbat ng matanda, idinidiin ang bawat salita upang durugin ang natitirang dignidad ng kanyang manugang. Akmang susundan pa ng matanda ang pananakit nang biglang pumagitna ang isang nanginginig ngunit matapang na figura. Si Manang Rosa, ang matandang mayordoma na nagsilbing pangalawang ina ni Clara simula nang siya ay mangulila, ay mahigpit na yumakap sa ginang upang saluhin ang anumang susunod na pananakit. Sa kabila ng kanyang katandaan at panginginig ng mga tuhod, ginamit niya ang kanyang buong katawan bilang kalasag. Ang yakap na iyon ay nagdala ng mainit na luha sa mga mata ni Clara, isang paalala na sa gitna ng mga malulupit na taong nakapaligid sa kanya, may isang nilalang na handang isugal ang sariling kaligtasan para sa kanya. Pagsapit ng gabi, sa loob ng madilim na kwarto ni Manang Rosa, maingat na pinapahiran ng matanda ng maligamgam na langis ang namamagang pisngi ni Clara. Ang bawat haplos ng magaspang ngunit nagmamahal na kamay ng mayordoma ay may kasamang tahimik na pag-ibig. Nagsimulang humimig si Manang Rosa ng isang lumang oyayi sa wikang Tagalog, isang himig na nagpapagunita sa mga payapang gabi bago ang lahat ng kasamaang ito. Sa bisig ng matanda, umiyak si Clara ng walang pag-aalinlangan. Ang amoy ng langis at ang init ng yakap ni Manang Rosa ay nagbigay ng panandaliang lunas sa kanyang nagdurugong kaluluwa, na nagpapaalala sa kanya na karapat-dapat siyang mahalin. Sa kabilang dako ng mansyon, isang misteryosong itim na sobre ang natagpuan sa ibabaw ng mesa ng matandang Carmela. Nang buksan niya ito, bumungad ang isang lumang litrato at isang mensahe na nagpaputla sa kanyang mukha at nagpanginig sa kanyang mga kamay. Isang madilim na lihim mula sa kanyang nakaraan ang tila nagbabalik upang singilin siya. Isang katotohanang pilit niyang ibinaon sa limot ng ngayon ay nagbabadyang sumira sa kanyang peking kaharian. Habang natutulog si Manang Rosa, tahimik na tumayo si Clara at nagtungo sa balkonahe. Ang hangin ay malamig, ngunit ang kanyang paninindigan ay nag-aapoy ng higit pa sa inaasahan. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ni Elias. Nang sagutin ito ng lalaki, walang bakas ng pag-iyak o pagmamakaawa sa tinig ni Clara. Ang kanyang boses ay naging sintigas ng bakal at singlamig ng yelo. Elias, kanselahin mo ang lahat ng proyekto at permit sa pagpapatayo ng pool na hawak ni Mateo bukas na bukas din. Walang sino man ang maaaring gumalaw sa hardin ng aking ama. Ang mabilis na pagsang-ayon ni Elias sa kabilang linya ay sapat na upang magbigay ng kapayapaan sa kanyang isipan. Kinabukasan, maagang nabalot ang paligid ng makapal na usok mula sa dambuhalang makinarya na pumasok sa bakuran ng mga salvatera. Nakangiti si Mateo habang pinagmamasdan ang malaking bakal na unti-unting lumalapit sa marupok na bubong ng greenhouse. Nakatayo lamang si Clara sa di kalayuan. Kalmado ang mga mata at walang anumang bakas ng takot o pag-aalala. Bago pa man dumampi ang makinarya sa salamin ng halamanan, isang serye ng mga nagkikislapang pula at asul na ilaw ang humawi sa hamog ng umaga. Isang pangkat ng mga alagad ng batas ang mabilis na bumaba mula sa kanilang mga sasakyan, iwinawasiwas ang isang opisyal na dokumentong nag-uutos ng agarang pagpapatigil sa anumang pagbabago sa lupain dahil idineklara na itong protektadong pag-aari ng isang hindi nagpakilalang may-ari. Nawala ang ngiti ni Mateo, napalitan ng labis na pagkalito, galit at takot habang tinititigan ang mga dokumento sa kamay ng mga pulis. Sa halip na magdiwang sa kanyang unang malaking panalo laban sa asawa, nakaramdam si Clara ng isang malalim at mabigat na pagbuntong hininga sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang lalaking dati ay itinuturing niyang sentro ng kanyang mundo, na ngayon ay isa na lamang estrangherong nakakaawa sa kanyang paningin. Tuluyan na nga bang namatay ang huling patak ng habag sa kanyang puso para sa lalaking ito?
O ang nakapapapasong kirot ng pag-ibig na nauwi sa pagkapuot ay patuloy na magiging sugat sa kanyang kaluluwa hanggang sa huli? Hindi makapaniwala si Mateo habang mariing nakatitig sa mga opisyal na dokumentong inilantad ng mga alagad ng batas sa kanyang mismong harapan. Ang kapirasong lupang kinatatayuan ng paboritong hardin ni Clara ay formal na idineklarang isang protektadong pamanang pag-aari sa ilalim ng isang hindi nagpapakilalang may-ari, kaya't walang anumang makinarya ang maaaring gumiba rito. Nagkulay kamatis ang mukha ng lalaki dahil sa labis na pagkapahiya, sa harap ng mga pulis, sa harap ng mga manggagawa, at lalo na sa harap ng kanyang kinakasamang si Eliza, ang kapangyarihang ipinagmamalaki niya bilang nag-iisang hari ng Apex Corporation ay tila naging isang malaking biro. Nang bumalik sila sa loob ng mansyon, hindi mapigilan ni Mateo ang pagwawala ng kanyang emosyon. Iwinasiwas niya ang kanyang mga braso at inihulog ang lahat ng palamuting nakapatong sa kanyang mesa. Nagkalat ang mga piraso ng porselana at basag na salamin sa ibabaw ng mamahaling alpombra, sumasalamin sa gumuguhong kontrol na matagal na niyang iniingatan. Paano nangyari to, Eliza? Ako ang CEO ng kumpanyang ito, pero parang may nagmamanipula sa akin mula sa dilim. Sino ang demonyong bumili sa lupang iyon? Galit na sigaw ni Mateo habang sapo-sapo ang kanyang noo. Bakas ang matinding pagkabigo at takot na unti-unting sumisira sa kanyang tiwala sa sarili. Babe, you need to calm down. Stress will not solve anything. Baka may kakumpetensya lang tayong gustong sumira sa mga plano mo. Aalamin natin kung sino iyan. Pampalubag loob na wika ni Eliza habang marahang hinihimas ang likod ng lalaki. Kahit na sa loob-loob niya ay naiinis din siya dahil naudlot ang pinapangarap niyang marangyang swimming pool. Umupo si Mateo sa harap ng kanyang computer at sinubok na kalmahin ang sarili. Subalit isa pang matinding dagok ang sumalubong sa kanyang mga mata. Sa pahina ng mga ulat pinansyal na kanyang sinusuri, nakita niyang may isang nakatagong account na patuloy na humihigop at bumibili sa lahat ng mga nakalutang na sapi ng kanilang kumpanya. Isang multong kalaban ang unti-unting umuubos sa hangin na kanyang nilalanghap habang nagliliyab sa galit at pagkalito ang magkasintahan sa loob ng silid. Lumabas naman si Clara patungo sa madilim at malamig na hardin kung saan walang awang bumubuhos ang ulan mula sa nagagalit na kalangitan. Bawat patak ng tubig na dumadampi sa kanyang balat ay nagdadala ng labis na ginaw, subalit wala itong panama sa pagod ng kanyang kaluluwa. Sa labas ng malaking tarangkahan, nakita niya ang isang pamilyar na itim na sasakyan. Nakatayo sa gilid nito si Elias, ang matikas na tagapamahala ng operasyon na may hawak na isang malaking itim na payong upang saluhin ang galit ng kalikasan. Paglapit ni Clara, nakita ni Elias ang panginginig ng mga balikat ng ginang. Walang pag-aalinlangan nitong hinubad ang kanyang makapal na coat at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Clara. Hindi dumampi ang balat ng lalaki sa kanya, isang paggalang na higit pa sa anumang salita. Ma'am Clara, you should be inside resting. Huwag po kayong mag-alala. Nangangako ako na walang sino man ang makakagalaw sa hardin ng inyong ama hanggat ako ang nakabantay. Malumanay ngunit puno ng kasiguraduhan na pahayag ni Elias, ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng katapatan. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa malamig na dibdib ni Clara. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sumandal ng bahagya sa bintana ng sasakyan. Nalanghap niya mula sa coat ang amoy ng kahoy na cedar at malinis na kape, isang amoy na nagtataboy sa lahat ng kanyang pangamba. Sa mga piling sandaling ito, nakaramdam siya ng isang kakaibang kaligtasan na matagal na niyang pinapangarap. Ang presensya ni Elias ay hindi humihingi ng kapalit, hindi nanunumbat, at hindi nang aabuso. Ibinigay nito sa kanya ang kapayapaang pilit ninanakaw ni Mateo sa kanyang pagkatao. Matapos ang maikling pagkikita, bumalik si Clara sa loob ng bahay. Dala ang pagod, hinubad niya ang kanyang sariling basa na jacket sa sala bago dumiretso sa kusina upang kumuha ng mainit na maiinom. Wala siyang kamalay-malay na sa mga sandaling iyon
Naglalakad si Eliza pababa ng hagdan upang kumuha rin ng tubig. Napansin ng babae ang basang damit ni Clara na nakasampay sa upuan. Isang mahinang ihip ng hangin mula sa bukas na bintana ang naghulog sa isang maliit at nakatuping papel mula sa bulsa ng jacket. Dahan-dahang lumapit si Eliza at pinulot ito. Bumakas ang labis na pagtataka sa mukha ni Eliza nang mabasa niya ang nilalaman ng papel. Isa itong opisyal na resibo mula sa prestihiyosong law firm ni Attorney Gabriel na nakapangalan kay Clara na nagdedetalye ng isang malaking transaksyon ukol sa paglilipat ng mga ari-arian. Nanlaki ang mga mata ng babae habang pilit na pinag-uugnay ang mga nangyayari. Unti-unting gumuhit ang isang napakalupit at punong-puno ng kamandag na ngiti sa mga labi ni Eliza habang mahigpit niyang kinukuyom ang kapirasong papel. Ang mga matang naglalaman ng matinding panganib ay mariing nakatitig sa direksyon kung saan naglakad si Clara. Tuluyan na nga bang guguho ang maingat na itinayong pader ng lihim na reyna bago pa man niya makoronahan ang kanyang sarili? Ang hangin sa loob ng mansyon ay tila naging lason ng gabing iyon habang mahigpit na hawak ni Eliza ang kapirasong papel na naglalaman ng lihim ni Clara. Hindi nag-aksaya ng panahon ang babae at agad na ipinakita kay Mateo ang resibo mula sa law firm ni Attorney Gabriel. Ang mukha ni Mateo ay unti-unting naging maputla bago ito pinalitan ng isang nag-aapoy na galit. Para sa kanya, ang bawat galaw ni Clara sa likod ng kanyang likuran ay isang direktang banta sa kaharian na pilit niyang ninanakaw mula sa kanyang asawa. Kasama si Eliza, mabilis nilang kinorner si Clara sa gitna ng malawak na sala kung saan ang malamig na liwanag ng chandelier ay nagbibigay ng isang nakakangilong kapaligiran. Anong ibig sabihin nito, Clara? Mariing tanong ni Mateo habang iwinawasiwas ang papel sa harapan ng mukha ng asawa. Bakit ka nakikipagkita sa abogado ng tatay mo? Sinusubukan mo bang i-audit ang kumpanya? Nagpaplano ka bang bawiin ang lahat? Ang boses ni Mateo ay puno ng kawalang katiyakan na pilit niyang ikinukubli sa pamamagitan ng pananakot. Hindi sumagot si Clara. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid kahit na ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa loob ng kanyang dibdib. Ang katahimikan ni Clara ay lalong nagpainit sa ulo ni Mateo. Inilabas ng lalaki ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang folder. Isang kasunduan na nagsasaad ng permanenteng pagtalikod ni Clara sa anumang karapatan sa pamana ng kanyang ama. Sign this, Clara. Ngayon din, utos ni Mateo habang idinidiin ang pluma sa ibabaw ng mesa. Kung gusto mong manatili sa bahay na ito at kung gusto mong patuloy kong sustentuhan ang pamumuhay mo, pirmahan mo ang waiver na ito. I don't want any more surprises from you and that old lawyer. Sa gitna ng tensyon, pumasok si Senyora Carmela na may dalang matinding puot. Nang makita niyang tumatanggi si Clara na hawakan ang pluma, hindi na nakapaghintay ang matanda. Mabilis itong lumapit at sinimulang hilahin ang buhok ni Clara. Pilit na pinayuyuko ang ulo nito sa ibabaw ng dokumento. Isang marahas na tsakita ang namuo sa gitna ng sala. Ngunit bago pa man tuluyang masaktan ang ginang, isang figura ang mabilis na sumingit sa pagitan nila. Si Manang Rosa, na may luha sa mga mata at nanginginig ang mga kamay, ay pilit na itinulak palayo si Senyora Carmela upang protektahan ang kanyang alaga. Huwag po, maawa kayo sa kanya. Pagsusumamo ni Manang Rosa, subalit sa tindi ng galit ni Carmela, isang marahas na tulak ang ibinigay nito sa matandang mayordoma. Nawalan ng balanse si Manang Rosa. Ang kanyang katawan ay bumagsak ng malakas sa sahig at ang kanyang ulo ay tumama sa matulis na kanto ng isang mesa. Ang tunog ng pagtama ng buto sa kahoy ay tila nagpatahimik sa buong mundo ni Clara. Isang manipis na agos ng dugo ang dahan-dahang gumapang mula sa puting buhok ni Manang Rosa patungo sa makintab na sahig. Manang Rosa! Ang hiyaw ni Clara na puno ng pighati at takot. Lumuhod siya sa tabi ng matanda, nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na pinipigilan ang pag-agos ng dugo gamit ang kanyang sariling palad. Ang init ng dugo ng taong tanging nagmahal sa kanya sa bahay na iyon ay tila isang sumpa
na gumising sa natutulog na bahagi ng kanyang pagkatao. Tumingala si Clara. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi, ay nag-apoy ng isang galit na hindi pa kailanman nakikita ni Mateo. Ang kanyang aura ay biglang nagbago mula sa isang biktima tungo sa isang reynang handang pumatay para sa kanyang nasasakupan. Dahil sa takot sa maaaring mangyari, mabilis na tumawag ng ambulansya si Clara. Sa loob ng ospital, habang nakatitig sa puting dingding, ang bawat hininga ni Clara ay puno ng panalangin. Dumating si Mateo, hindi upang mag-alala, kundi upang tapusin ang kanyang pansariling interes. Inabot ng doktor ang isang makapal na folder ng mga bayarin at mga kailangang operasyon para kay Manang Rosa. Hinarap ni Mateo si Clara sa gilid ng pasilyo, kung saan ang tanging maririnig ay ang ritmo ng mga makina ng ospital na nagpapatuloy sa buhay ng mga pasyente. Look at the bills, Clara. Ang laki ng kailangan para mailigtas ang matandang iyan. At dahil wala kang sariling pera, ako lang ang makakabayad nito, sabi ni Mateo nang may nakakangilong ngiti. Inilabas niya muli ang waiver na hindi napirmahan. Heto ang huling pagkakataon mo. Pirmahan mo ang waiver na ito at babayaran ko lahat ng gastusin sa ospital. Iligtas mo ang buhay ni Manang Rosa kapalit ng mga ari-arian mo. Pero kung tatanggi ka, huwag kang magulat kung bukas na bukas din ay ipahinto ko ang lahat ng suporta sa kanya. It's your choice, Clara. Ang mana mo o ang buhay ng tanging nanay-nanayan mo? Napatigil ang mundo ni Clara habang nakatingin sa panulat na hawak ni Mateo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na hakbang patungo sa isang desisyong magbabago sa kanyang tadhana. Sa loob ng silid, ang tunog ng monitor ng puso ni Manang Rosa ay tila isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. Kaya ba niyang isakripisyo ang kanyang kinabukasan para sa buhay ng taong nagligtas sa kanya? O gagamitin niya ang sakit na ito upang tuluyang sunugin ang lahat ng tulay patungo sa mga salbatera? Ang malamig na hangin ng pasilyo sa ospital ay tila sumasabay sa panginginig ng mga kamay ni Clara habang nakatitig sa panulat na pilit na iniaabot ni Mateo. Ang bawat paggalaw ng kamay ng malaking relo sa dingding ay tila nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanyang pasensya. Tinitigan niya ang kanyang asawa, ang lalaking nangakong magiging proteksyon niya, ngunit ngayon ay siyang humahadlang sa hininga ng taong nag-aruga sa kanya. Ang ngiti ni Mateo ay puno ng mapait na tagumpay. Isang anyo ng kasakiman na tuluyan ng sumira sa anumang bahid ng pagmamahal na natitira sa puso ni Clara. Sa halip na tanggapin ang panulat, dahan-dahang kinuha ni Clara ang kanyang sariling telepono mula sa bulsa. Hindi siya nagsalita. Sa pamamagitan ng ilang mabilis na pagpindot, nagliwanag ang screen at ipinakita ang isang mensaheng kanina pa niya inihanda. Hindi nagtagal, ang katahimikan ng pasilyo ay napalitan ng tunog ng mabibigat at sabay-sabay na mga hakbang ng mga sapatos sa sahig. Mula sa dulo ng pasilyo, lumitaw ang matikas na figura ni Elias, kasama ang tatlong lalaking nakasuot ng itim na barong na may tatak ng seguridad ng Apex Corporation. Ang autoridad na dala ni Elias ay sapat na upang mapatahimik ang mayabang na daldal ni Mateo. Anong ginagawa niyo rito? This is a private matter. Binang bulyaw ni Mateo. Bagaman bakas ang kaba sa kanyang mga mata nang makita ang mga bodyguard. Hindi siya pinansin ni Elias. Lumapit ang lalaki kay Clara at yumuko ng bahagya bilang tanda ng malalim na paggalang. Sa harap ni Mateo, kinuha ni Elias ang folder ng mga bayarin mula sa kamay ni Clara. Ma'am Clara, handa na po ang lahat. Ang pribadong ambulansya mula sa Apex Medical Center ay nasa labas na. Inayos na rin po ni Attorney Gabriel ang lahat ng legal na dokumento para sa paglipat ni Manang Rosa sa pinakamataas na uri ng pangangalaga. Malumanay ngunit mariing pahayag ni Elias. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Clara ang unti-unting pagluwag ng buhol sa kanyang dibdib. Habang inililipat ng mga nurse si Manang Rosa sa isang bagong higaan, lumapit si Elias kay Clara. Dahan-dahan nitong hinawakan ang nanginginig na kamay ng ginang.
Ang init mula sa palad ni Elias ay tila isang daloy ng kuryente na nagbigay ng lakas at katiwasayan sa sugatang kaluluwa ni Clara. Hindi ito humihingi ng kapalit, hindi ito nanamantala. Ang bawat daliri ni Elias na humahawak sa kanya ay nagpaparating ng pangakong hindi siya kailanman iiwan sa gitna ng unos. Ito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal na matagal nang ipinagkait sa kanya ng pamilya Salvatera. I'm here, Clara. Hinding-hindi ka na nila masasaktan muli. Bulong ni Elias, ang kanyang tinig ay singlamig ng bakal laban sa mga kaaway, ngunit sing-init ng apoy para sa babaeng kanyang pinoprotektahan. Matapos masigurong ligtas na nailipat si Manang Rosa, bumalik si Clara sa mansyon ng mga Salvatera sa huling pagkakataon. Walang takot siyang pumasok sa loob ng silid kung saan naghihintay ang kanyang biyenan na si Senyora Carmela. Hindi na yumuko si Clara. Hindi na rin siya nanginginig. Tahimik niyang kinuha ang kanyang maliit na maleta at inilagay doon ang ilang mahahalagang gamit at ang mga larawan ng kanyang ama. Nang tangkain siyang harangan ni Carmela upang muling murahin, tinitigan lamang siya ni Clara ng isang tinging puno ng puot at kapangyarihan na nagpatahimik sa matanda. Wala ka ng kapangyarihan sa akin, senyora, at simula ngayong gabi, wala na ring halaga ang apelyidong ipinahiram niyo sa akin. Malamig na wika ni Clara bago tinalikuran ang matanda. Naglakad siya palabas ng mansyon habang ang malakas na buhos ng ulan ay unti-unting humuhupa, pinalitan ng amoy ng basang lupa at sariwang hangin ng gabi. Sa tapat ng malaking tarangkahan, binitiwan ni Clara ang kanyang mga susi sa semento. Ang tunog ng bakal na tumama sa matigas na sahig ay naghuhudyat ng pagputol sa lahat ng tanikalang nagkakabit sa kanya sa impyernong iyon. Sumakay siya sa sasakyang naghihintay sa kanya, kung saan naroon si Elias na handang ihatid siya sa isang bagong simula. Habang umaandar ang sasakyan, nilingon ni Clara ang mansyon na dahan-dahang lumiliit sa kanyang paningin. Malaya na siya. Ngunit sa gitna ng kanyang kalayaan, isang mahalagang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan habang nakatingin sa profile ni Elias na seryosong nagmamaneho. Sapat na ba ang pagtakas upang mahanap ang tunay na katarungan? O ang tunay na kapayapaan ay makakamit lamang kapag ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi ay nabayaran na ng bawat sentimong ninakaw sa kanya? Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang blankong pahina na naghihintay na sulatan ng kanyang susunod na hakbang sa digmaang ito. Ang marangyang sala ng mga Salvatera ay nag-uumapaw sa halimuyak ng mamahaling alak at ang matatamis na salita ng pagmamayabang ng gabing iyon habang abala ang lahat sa paghahanda para sa nalalapit na ika-10 anibersaryo ng Apex Corporation. Tila nakalimutan na ni Mateo at Eliza ang aninong kanilang tinapakan. Para sa kanila, ang pag-alis ni Clara sa mansyon ay ang huling hadlang na gumuho upang tuluyan nilang maangkin ang lahat. Si Mateo, na nakasuot ng kanyang pinakamahal na suit, ay nakatitig sa salamin ng may mapangahas na ngiti. Naniniwala siya na sa gabi ng anibersaryo, formal na siyang hihirangin bilang Pangulo ng Lupon, ang posisyong magbibigay sa kanya ng ganap na kapangyarihan sa imperyong itinayo ng ama ni Clara. Hindi rin nagpaawat si Senyora Carmela. Sa bawat tawag sa telepono at bawat pakikipag-usap sa mga kapitbahay at kakilala sa mataas na lipunan, walang sawa niyang ipinangangalandakan ang pagkapanalo ng kanyang anak. Ginamit niya ang bawat pagkakataon upang hiyain ang pangalan ni Clara. Ikinukwento sa lahat na ang kanyang manugang ay isang hihilinging pulubi na lumayas dahil sa sarili nitong kahihiyan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng matanda ay puno ng kamandag. Tila tinatapos ang pagkatao ni Clara sa mata ng madla bago pa man dumating ang gabi ng kanilang selebrasyon. Samantala, sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang gusali na pag-aari ng Apex, ibang-iba ang kapaligiran o nakatayo si Clara sa harap ng malawak na bintanang salamin. Pinagmamasdan ang mga nagkikislapang ilaw ng syudad na tila maliliit na bituin sa kanyang paanan. Wala na ang kupas na pambahay at ang hitsura ng isang babaeng bugbog sa hirap. Ngayon,
Suot niya ang isang itim na gown na gawa sa seda na tila yakap ng gabi sa kanyang balat. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang leeg na dati ay nakayuko sa takot, ngunit ngayon ay tuwid na tuwid sa dangal. Lumapit si Elias. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit puno ng bigat ng katapatan. May hawak siyang isang maliit na pelus na kahon. Sa loob nito ay isang brilyanteng trambila na hugis korona, ang huling regalo ng ama ni Clara para sa kanyang ika-21 kaarawan na itinago ni Elias sa lahat ng mga taong ito. Marahang kinuha ni Elias ang hiyas. Sa kabila ng kanyang seryosong anyo, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang malambot at nag-aalab na paghanga habang maingat niyang itinusok ang trambila sa kaliwang bahagi ng dibdib ni Clara. Nadama ni Clara ang bahagyang pagdampi ng mga daliri ni Elias sa kanyang gown, isang sandali ng pagiging malapit na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Ito ay hindi pagbilis ng takot, kundi ang paggising ng isang damdaming matagal nang nakalibing sa ilalim ng sakit. Ma'am Clara, you look like the queen you were always meant to be. Bulong ni Elias. Ang kanyang tinig ay tila mainit na haplos sa gitna ng malamig na gabi. Handa na po ang lahat ng dokumento para sa Project Purge. Isang hudyat nyo lang at babagsak ang langit sa mga taong umabuso sa inyong kabaitan. Tumingin si Clara sa kanyang sariling refleksyon. Sa kanyang mga mata, hindi na siya nakakakita ng biktima. Nakikita niya ang isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Kinuha niya ang isang makapal na folder mula sa mesa kung saan nakatala ang bawat nakaw na sentimo, bawat palsipikadong dokumento at bawat pagtataksil na ginawa ni Mateo at Eliza. Ito ang kanyang magiging sandata. Ang bawat pahina ay katumbas ng bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi noong siya ay nagdurusa pa sa loob ng mansyong iyon. Ilang oras na lang, Elias. Gusto kong makita ang mukha nila kapag nalaman nilang ang lupang inaapakan nila ay sa akin pa rin. Wika ni Clara. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may dalang panginginig ng matinding determinasyon. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa malawak at marangyang ballroom ng isang tanyag na hotel, nagsimulang dumating ang mga bisita. Ang tunog ng mga violin ay bumabalot sa hangin, kasabay ng tunog ng mga basong nagtatamaan sa isang masayang toast. Nakatayo si Mateo sa gitna ng stage, hawak ang mikropono, habang si Eliza ay nasa tabi niya, nakasuot ng pulang gown na tila sumisimbolo sa kanyang mapangahas na tagumpay. Inanunsyo ng tagapagsalita ang pagsisimula ng pinakaimportanteng bahagi ng gabi, ang pagpapakilala sa bagong pinuno ng kumpanya. Nakangiti si Mateo. Handa nang bigkasin ang kanyang talumpati nang biglang magbago ang liwanag sa loob ng ballroom. Ang mga dambuhalang screen sa likuran niya ay hindi ang kanyang larawan ang ipinakita, kundi ang isang serye ng mga bank statement at mga ilegal na transaksyon na may pangalan niya. Ang bulungan ng mga bisita ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumalaki. Kasabay nito, ang malalaking pinto sa dulo ng ballroom ay dahan-dahang bumukas. Lahat ng mata ay napadako sa pintuan kung saan nakatayo ang isang babaeng tila nagmula sa isang panaginip o sa isang bangungot para kay Mateo. Sa ilalim ng nagkikislapang mga ilaw ng chandelier, naglakad si Clara ng may buong tiwala sa sarili. Bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang paghatol sa katahimikan ng buong silid. Sa kanyang tabi ay si Attorney Gabriel at si Elias, na tila mga bantay ng isang darating na bagyo. Napabitaw si Mateo sa mikropono at ang tunog nito sa sahig ay naghuhudyat ng pagtatapos ng kanyang kasinungalingan. Tuluyan na nga bang guguho ang lahat ng pinaghirapang nakawin ni Mateo sa isang kisap mata? O mayroon pa siyang huling alas na gagamitin laban sa asawang akala niya ay kanya nang napatay ang espiritu? Ang boses ng tagapagsalita na umaalingaw-ngaw sa buong ballroom ay biglang nangatal. Tila nawalan ng hangin ang kanyang mga baga bago niya natapos ang huling pangungusap. At ang tunay na tagapangulo ng lupon ng Apex Corporation, si Ginang Clara Rosalina. Ang katahimikan sa loob ng marangyang silid ay naging nakabibingi.
tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat panauhin. Ang mga violin na kanina ay tumutugtog ng masaya ay sabay-sabay na tumigil, iniiwan ang hangin na puno ng tensyon at bulong-bulungan. Ang mikroponong hawak ni Mateo ay dulas na nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang hatol na yumanig sa pundasyon ng kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng mata ay napako sa dulo ng mahabang pasilyo ng ballroom. Doon, sa gitna ng naglalakihang pinto, nagawa sa inukit na kahoy at ginto, nakatayo si Clara. Hindi na ito ang babaeng nakayuko ang ulo habang naglilinis ng sahig. Hindi na ito ang asawang tahimik na tumatanggap ng mga sampal at alipusta. Ang liwanag ng mga dambuhalang chandelier ay tila humalik sa bawat hibla ng kanyang itim na sutlang gown na nagbibigay sa kanya ng anyo ng isang diyosang nagmula sa dilim upang bawiin ang liwanag. Ang trambilyang hugis korona sa kanyang dibdib ay nagkislapan, tila sumasalamin sa apoy ng determinasyon sa kanyang mga mata. Sa bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na marmol, tila may isang bahagi ng kapangyarihan ni Mateo ang nadudurog. Sa kanyang kanan ay si Attorney Gabriel, na ang anyo ay puno ng awtoridad, at sa kanyang kaliwa ay si Elias. Ang presensya ni Elias ay tila isang matibay na pader na nagbibigay proteksyon sa kanyang likuran. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Clara, handang kumilos sa isang iglap. Nang makarating sa harapan ng stage, ang mukha ni Mateo ay naging kasing putla ng pader. Clara, anong kabaliwan ito? Get out! Guards, paalisin ang babaeng ito. She is just a mentally unstable housekeeper. Sigaw ni Mateo, ang kanyang boses ay pumiyok sa takot na pilit niyang ikinukubli. Sa di kalayuan, si Senyora Carmela ay nabitawan ang kanyang baso ng champagne, at ang pagtalsik ng likido sa kanyang mamahaling gown ay hindi man lang niya napansin dahil sa labis na pagkagimbal. Si Eliza naman ay napaurong, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Mateo, tila naghahanap ng kaligtasan sa isang lumulubog na barko. Hindi natinag si Clara. Maingat siyang humakbang paakyat sa stage. Bawat kilos ay puno ng biyaya at kapangyarihan. Lumapit siya sa mikropono at tinitigan ng diretso si Mateo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, si Mateo ang unang nagbaba ng tingin. Ang tanging kabaliwan dito, Mateo, ay ang pag-aakala mong mananatili akong bulag habang ninanakawan mo ang kumpanya ng aking ama. Malumanay ngunit mariing wika ni Clara. Ang kanyang tinig ay tila isang malamig na agos ng tubig na dahan-dahang lumulunod sa lahat ng kasinungalingan sa loob ng silid. Agad na humakbang pasulong ang mga security guard na tinawag ni Mateo, ngunit bago pa man nila mahawakan ang laylayan ng gown ni Clara, hinarang sila ni Elias. Ang isang matalim at babalang tingin mula sa mga mata ni Elias ay sapat na upang mapatigil ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. Sa sandaling iyon, inilabas ni Attorney Gabriel ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Itinaas niya ang isang dokumentong may opisyal na selyo ng gobyerno at ng Apex Corporation. Para sa kaalaman ng lahat, ang power of attorney na ibinigay ni Ginang Clara Rosalina kay Mateo Salvatierra ay formal nang nag-expire noong hating gabi, anunsyo ni attorney. Gabriel, ang kanyang boses ay umaling-aungaw ng may ganap na katiyakan. Lahat ng transaksyong ginawa ni Mateo simula kaninang umaga ay itinuturing na ilegal at walang bisa. Si Ginang Clara Rosalina ang nananatili at nag-iisang lehitimong may-ari ng 70% ng mga sapi ng kumpanyang ito. Ang bulungan ng mga panauhin ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkagulat. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumalot kay Mateo sa harap ng lahat ng mga kasamahan niya sa negosyo. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang kakaibang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo. Isang ngiting puno ng desperasyon at huling pagtatangka na manakit. Lumapit siya ng bahagya kay Clara at bumulong sa paraang sila lamang ang makakarinig. Akala mo ba panalo ka na, Clara? Baka nakakalimutan mo kung sino ang may hawak ng mga pirma para sa operasyon ng vuvu mo sa ospital.
One word from me and the machine stop. Tumigil ang pagtibok ng puso ni Clara sa loob ng isang sandali. Ang banta ni Mateo ay tila isang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg. Ang tagumpay na kanina lamang ay hawak na niya ay biglang nanganib dahil sa kaligtasan ng taong pinakamahalaga sa kanya. Tumingin si Clara kay Elias, na tila nakaramdam sa biglaang panginginig ng kanyang mga balit, at ang katanungang naglalaro sa kanyang isipan ay tila isang matulis na tinik. Kaya ba niyang ituloy ang kanyang paniningil kung ang kapalit nito ay ang huling hininga ng taong nag-aruga sa kanya? Ang malupit na bulong ni Mateo ay tila isang malamig na agos ng kamandag na dumaloy sa pandinig ni Clara. Sapat na upang patigilin ang tibok ng kanyang puso sa gitna ng kanyang tagumpay. Sa loob ng ilang sandali, ang ningning ng mga chandelier at ang paghanga ng mga bisita ay tila naglaho, napalitan ng isang madilim na takot para sa buhay ni Manang Rosa. Ang banta ni Mateo ay hindi lamang isang desperadong salita. Ito ay ang huling baraha ng isang taong handang sumunog sa lahat para lamang hindi matalo. Nakita ni Clara sa mga mata ni Mateo ang isang uri ng kasamaan na wala ng anumang bahid ng konsensya, isang anyo ng pagkatao na hindi niya akalaing minahal niya noon. Ngunit bago pa man tuluyang lamunin ng pangamba ang diwa ni Clara, naramdaman niya ang isang matatag at mainit na presensya sa kanyang tabi. Humakbang pasulong si Elias. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon kay Mateo nang may matinding babala. Ang kalamigan ng ekspresyon ni Elias ay sapat na upang mapaurong ang sinumang tatangkaing manakit kay Clara. Inilabas ni Attorney Gabriel ang isa pang dokumento mula sa kanyang folder at ipinakita ito ng malapitan kay Mateo. Sapat na upang mabasa ng lalaki ang bawat titik nito. Masyado kang kampante sa iyong mga kasinungalingan, Mateo. Ang tinig ni Elias ay umalingaw-ngaw, puno ng panunuya at kapangyarihan. Ang mga dokumentong pinirmahan mo noong isang araw para sa ospital ay hindi mga form para sa vuvu ni Manang Rosa. Iyon ay mga waiver na naglilipat ng lahat ng responsibilidad at karapatan sa Apex Medical Center sa ilalim ng pangalan ni Ginang Clara. Ligtas na ang matanda at wala ka ng anumang kapangyarihan na idikta ang kanyang hininga. Ang mukha ni Mateo, na kanina ay puno ng mapangahas ng ngiti, ay mabilis na naging kasing putla ng abo. Ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo ay sumasalamin sa katotohanang wala na siyang anumang alas na natitira. Habang nangyayari ang paghaharap sa stage, ang dambuhalang screen sa likuran nila ay muling nagliwanag. Sa pagkakataong ito, hindi lamang mga bank statement ang lumabas, kundi pati na rin ang mga video record ng mga lihim na pagkikita ni Mateo at Eliza kung saan pinaplano nila ang pag-audit at paglipat ng mga pondo mula sa mga proyektong pangkawanggawa ng kumpanya. Ang bulungan ng mga panauhin sa ballroom ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkondena. Ang mga dati ay nakangiti at nakikipagkamay kay Mateo ay tila biglang lumayo. Iniiwan ang lalaki sa gitna ng isang malawak na espasyo ng kahihiyan. Sa sandaling iyon, si Eliza, na kanina ay nakakapit ng mahigpit sa braso ni Mateo, ay dahan-dahang bumitaw. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pag-ibig para sa kapangyarihan ni Mateo ay napalitan ng matinding takot para sa sariling kaligtasan. Hindi ko alam ang tungkol dito. Pinilit niya lang ako. Ang sigaw ni Eliza sa gitna ng karamihan, pilit na itinatanggi ang bawat pagkakamaling magkasama nilang ginawa. Si Mateo ang utak ng lahat, biktima rin ako rito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara habang pinapanood ang pagguho ng alyansa ng dalawang taksil. Tumingin siya kay Mateo nang may halong habag at pagkasuklam. Dahan-dahang itinaas ni Clara ang kanyang kaliwang kamay. Hinawakan niya ang gintong singsing na 10 taon niyang isinuot bilang tanda ng kanyang katapatan at sakripisyo. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi, ang bawat gabing hindi siya nakatulog dahil sa gutom at pananakit, at ang bawat pangungutya na tinanggap niya mula sa pamilya Salvatera ay tila nagtipon-tipon sa kanyang mga daliri. Inalis ni Clara ang singsing
Ang tunog ng pagkakasira ng huling tanikala ng kanyang nakaraan ay tila naririnig sa bawat tibok ng kanyang puso. Lumapit siya kay Mateo at ibinagsak ang singsing sa loob ng baso ng alak na hawak ng lalaki. Ang bahagyang pagtalsik ng likido ay dumapo sa pisngi ni Mateo, sumasalamin sa bawat luhang kinuha nito mula kay Clara. Ipinagkatiwala ko sa iyo ang pangarap ng aking ama, Mateo. Pero ang bawat tiwalang iyon ay ginamit mo para itayo ang sarili mong libingan. Malamig na wika ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang pinal na hatol. Hindi lang pera ang nawala sa iyo ngayong gabi. Nawala sa iyo ang iyong dangal, ang iyong pamilya, at ang huling taong tunay na nagmahal sa iyo. Sa gitna ng katahimikan ng ballroom, bumukas ang malalaking pinto sa dulo ng bulwagan. Isang pangkat ng mga pulis na nakasuot ng kanilang uniforme at may hawak na kongsotam ay mabilis na naglakad patungo sa stage. Ang kislap ng mga ilaw mula sa kanilang mga aparato ay sumasalamin sa semento ng katarungan. Nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Mateo at napaluhod siya sa sahig, habang ang mga kamay ng batas ay dahan-dahang lumalapit upang wakasan ang kanyang kalayaan. Habang hinihila ng mga pulis si Mateo at Eliza palabas ng ballroom, nanatiling nakatayo si Clara sa gitna ng stage. Nararamdaman niya ang labis na pagod, ngunit kasabay nito ay ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng isang dekada. Tumingin siya kay Elias na nananatiling nakabantay sa kanyang tabi. Ang mga mata ni Elias ay tila nagtatanong kung kaya na ba niyang huminga ng maluwag, ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, may isang katanungang patuloy na gumugulo sa isipan ni Clara habang pinagmamasdan ang nagkalat na mga piraso ng kanyang nakaraan sa sahig. Tunay na bang tapos na ang lahat ng pait? O ang anino ng pamilya Salvatera ay patuloy na magbabalik upang hamunin ang bagong buhay na pilit niyang itinatayo sa ibabaw ng mga abo? Ang tunog ng bakal na naglalapat sa mga pulso ni na Mateo at Eliza ay tila isang huling nota ng isang trahedya na matagal nang inaabangan ng pagkakataon. Habang hinihila sila ng mga alagad ng batas, palabas ng ballroom, ang mga sigaw ng pagtutol ni Mateo ay unti-unting humina hanggang sa mabaon sa bulungan ng mga panauhin. Si Eliza naman ay nakayuko, ang kanyang buhok ay nakatabing sa mukhang puno ng pagsisisi, hindi para sa kanyang mga kasalanan, kundi para sa yaman na hindi na niya kailanman matitikman. Sa gitna ng kaguluhan, isang figura ang dahan-dahang bumagsak sa gilid ng entablado. Si Senyora Carmela ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang pinagmamasdan ang pagkadakip sa kanyang nag-iisang anak. Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kalahating bahagi ng kanyang mga labi ay tila nawala ng buhay at dahan-dahang bumagsak. Ang tindi ng pagkagimbal ay nagdulot ng isang bahagyang stroke na nagpatigil sa kanyang kakayahang magsalita ng malupit. Walang sino man sa mga naroon ang lumapit upang tulungan siya. Ang mga taong dati ay nakikipag-unahan sa pagbati sa kanya ay tila naging mga estatwang walang pakiramdam, biktima rin ng kanyang dating kayabangan. Lumapit si Clara sa kanyang biyenan. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata, tanging isang malalim at malamig na kawalan ng pakiramdam. Tinitigan niya ang matanda, ang babaeng nagpahirap sa kanya sa loob ng isang dekada, na ngayon ay wala nang magawa kundi ang humingal at tumingin ng may pagmamakaawa. Napakabilis ng ikot ng mundo, senyora, malumanay na wika ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang hanging amihan na may dalang ginaw. Ang korona na ipinagmamalaki nyo ay gawa lamang sa buhangin at ngayong gabi, tuluyan na itong tinangay ng agos. Isang oras matapos ang kaguluhan sa ballroom, nagtungo si Clara sa mansyon ng mga Salvatera. Ang bahay na dati ay tila isang bilangguan para sa kanya ay ngayon ay tahimik at madilim. Pagpasok niya sa malawak na sala, nakita niya si Senyora Carmela na inalalayan ng mga nurse pauwi. Ang matanda ay nakaupo sa kanyang paboritong silya. Ang silyang tila isang trono kung saan siya nagdidikta ng parusa kay Clara. Hindi nag-atubili si Clara.
Inilapag niya ang mga legal na dokumento sa ibabaw ng mesa sa harap ng matanda. Ang mansyong ito, ang mga sasakyan at ang lahat ng bank account na ginagamit niyo ay nakapangalan sa Apex Corporation. At dahil ako na ang may-ari ng kumpanya, wala na kayong karapatang manatili rito. Di sinubukan ni Carmela na magsalita, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na itinuturo ang pintuan. Ngunit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay mga ungol na walang kahulugan. Ang luha ng pagsisisi o marahil ay luha ng matinding galit ay dahan-dahang gumapang sa kanyang mga kulubot na pisngi. I am giving you exactly 1 hour, senyora, mariing pahayag ni Clara. Ipunin niyo ang inyong mga personal na gamit at lisanin ang bahay na ito. Huwag niyo nang subukang kumuha ng kahit anong hiyas na hindi sa inyo, dahil ang bawat piraso sa loob ng vault ay pag-aari ng aking ama. Upang tapusin ang lahat ng kahihiyan, kinuha ni Clara ang isang maruming basahan at ang lumang apron na pilit na ipinasusuot sa kanya ni Carmela noong siya ay itinuturing na kasambahay lamang. Ibinagsak niya ito sa kandungan ng matanda. Heto ang iniwan niyo sa akin, ngayon ibinabalik ko ito sa inyo. Damhin niyo ang bigat ng bawat hibla ng telang ito, dahil iyan ang tanging bagay na ititira ko sa inyo. Habang pinapanood ni Clara ang pag-alis ni Senyora Carmela, na inaalalayan palabas ng dalawang katulong na dati, ay inuutusan nitong apihin siya. Naramdaman niya ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi ito pagsisisi, kundi isang pagod na nagmula sa 10 taon ng pagtitiis. Lumapit si Elias sa kanya. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na laging handang sumalo sa kanyang pagbagsak. Inilagay ni Elias ang kanyang kamay sa balikat ni Clara. Isang tahimik na suporta na nagpabuhos sa mga luhang kanina pa pinipigilan ng ginang. Tapos na po, Ma'am Clara. Wala na ang mga taong sumisira sa inyong kapayapaan. Bulong ni Elias, ang kanyang tinig ay puno ng katapatan. Nilingon ni Clara ang malawak at bakanteng sala. Ang katarungan ay nakamit na niya. Ngunit sa likod ng bawat tagumpay ay may isang sugat na hindi agad naghihilom. Napatingin siya sa isang lumang larawan ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. At isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan. Sa pagpuksa niya sa mga kaaway, nagtagumpay ba siyang mahanap ang sarili o ang bawat piraso ng kanyang puso ay tuluyan na ring naging kasing lamig ng mga bato sa kanyang paligid? Ang katahimikan ng mansyon ay tila isang malalim na hukay na naghihintay ng kasagutan. Isang linggo ang mabilis na lumipas matapos ang gabi ng paghuhukom at ang pangalan ni Clara Rosalina ay naging sentro ng usap-usapan sa bawat sulok ng bansa. Sa harap ng mga nagkikislapang lente ng mga mamamahayag at ang walang katapusang pagtatanong ng media, nanatiling kalmado at marangal si Clara. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Bawat salitang lumabas sa kanyang mga labi ay puno ng talino at kapangyarihan na nagpapatunay na ang Apex Corporation ay nasa ilalim na ng tamang pamumuno. Sa kabila ng lahat ng pagtatangka ni Mateo, nadungisan ang kanyang pangalan mula sa loob ng kulungan. Ang katotohanan ay tila isang matibay na pader na hindi na kayang tibagin ng mga kasinungalingan. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang bumababa sa guhit ng tagpuan, isang hindi inaasahang bisita ang lumitaw sa tapat ng malaking tarangkahan ng kumpanya. Ang mga gwardya ay handa na sanang paalisin ang matandang babaeng nakasuot ng tila basahan na damit at may nanginginig na mga kamay. Ngunit itinaas ni Clara ang kanyang palad upang pigilan sila. Si Senyora Carmela, ang dating mapagmataas na reyna ng mga Salvatera, ay nakatayo sa ilalim ng init ng araw. Mukhang tiwalag sa katinuan at labis na nanghihina. Ang kanyang dating makikinang na mga alahas ay napalitan ng dumi at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng kamandag ay ngayon ay puno ng matinding desperasyon. Dahan-dahang lumapit si Clara. Nang mararamdaman ni Carmela ang presensya ng kanyang dating manugang, mabilis itong lumuhod sa semento. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay nagpapahiwatig ng kanyang tuluyang pagsuko. Humahagulgol ang matanda
habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Clara, isang anyo ng pagmamakaawa na kailanman ay hindi inakala ni Clara na makikita niya. Clara, anak, patawarin mo ako. Hikbi ni Carmela. Ang kanyang boses ay nanginginig at basag. Wala na akong matuluyan. Nilayasan ako ng lahat ng aking mga kakilala. Ang mga kaibigan ni Mateo ay tinalikuran kami. Parang awa mo na. Kahit sa maliit na silid lang sa mansyon, hayaan mo akong manatili. Utang na loob, huwag mo akong hayaang mamatay sa lansangan. Tinitigan ni Clara ang matanda. Naalala niya ang bawat gabing pinatulog siya nito sa sahig, ang bawat sampal na tinanggap niya, at ang bawat salitang humiwa sa kanyang pagkatao. Ngunit sa halip na galit, ang naramdaman ni Clara ay isang malalim na pagkapagod. Hindi na siya ang asawang pwedeng saktan, ngunit hindi rin niya nais maging katulad ng mga taong sumira sa kanya. Kinuha ni Clara ang isang maliit na sobre mula sa kanyang bag at iniabot ito sa matanda. Heto ang huling tulong na makukuha mo sa akin, senyora. Malamig ngunit payapa ang tinig ni Clara. Nagbayad na ako ng sapat na halaga para sa iyong pananatili sa isang maayos na pasilidad ng pangangalaga sa probinsya, malayo sa ingay ng syudad. At heto ang isang tiket ng bus, malaya ka nang umalis. Huwag mo nang subukang bumalik o magpakita sa akin muli. Ang utang na loob na sinasabi mo ay matagal ko nang nabayaran ng bawat patak ng dugo at luhang kinuha niyo sa akin. Putol na ang lahat ng tanikala natin. Naiwan si Carmela na nakatulala sa sobre habang naglalakad palayo si Clara. Ang bawat hakbang ni Clara ay tila isang pagtanggal ng bigat na 10 taon niyang dinala. Nagtungo siya sa kaisa-isang lugar na nagbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan, ang greenhouse ng kanyang ama. Doon ang mga hydrangeas ay muling sumisigla, ang kanilang mga talulot ay tila sumasayaw sa ihip ng hangin. Lumitaw si Elias mula sa mga hanay ng mga bulaklak. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Lumapit si Elias at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Clara. Sa pagkakataong ito, hindi bumitaw si Clara. Pinahintulutan niya ang kanyang sarili na madama ang init ng palad ng lalaking nanatili sa tabi niya noong wala siyang kahit ano. Ipinahinga ni Clara ang kanyang ulo sa balikat ni Elias. Inilulubog ang kanyang sarili sa amoy ng kape at katapatan na dala ng lalaki. Ang katahimikan sa loob ng greenhouse ay puno ng pag-asa, isang himig ng paghilom na matagal na nilang hinihintay. Salamat, Elias. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, bulong ni Clara. Ngunit ang kapayapaang iyon ay bahagyang naantala ng dahan-dahang nagliwanag ang screen ng telepono ni Clara sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang abiso mula sa City Jail ang bumungad sa kanya. May isang tawag na naghihintay. Isang huling hiling mula sa isang taong nasa likod ng mga rehas. Gusto ni Mateo na makita siya sa huling pagkakataon upang sabihin ang isang bagay na hindi pa niya naamin kailanman. Tumingin si Clara sa labas ng greenhouse, kung saan ang dilim ng gabi ay unti-unting nilalamon ang liwanag at isang matinding katanungan ang muling bumangon. Mayroon pa nga bang puwang ang pagpapatawad sa isang pusong sinunog na ng pagtataksil? O ang huling pagkikitang ito ay magiging mitya lamang ng isang bagong sugat? Ang mga pader ng piitan ay kasing lamig ng sementong naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan ni Clara. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo, ang amoy ng luma at kinakalawang na bakal ay humahalo sa amoy ng gamot na panlinis, isang paalala na ang lugar na ito ay para sa mga taong pilit na itinatago ng lipunan. Nararamdaman ni Clara ang bigat ng bawat hakbang ng kanyang mga sapatos sa sahig. Ngunit hindi ito ang bigat ng takot, kundi ang huling pagpasan sa mga alaala ng kanyang mapait na pagsasama kay Mateo. Nang makarating siya sa harap ng makapal na salamin na naghihiwalay sa kanila, nakita niya ang isang lalaking hindi na niya makilala. Si Mateo ay nakaupo ng nakayuko. Ang kanyang dating makisig na anyo ay napalitan ng isang tuyot at namumutlang anino. Ang kanyang buhok ay magulo, at ang mga mata na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay tila 2 balon ng matinding pagsisisi. Nang iangat ni Mateo ang kanyang paningin at makita si Clara,
Ang kanyang mga kamay ay mabilis na lumapit sa salamin, tila naghahangad ng isang ugnayang matagal na niyang sinira. Clara, salamat at dumating ka. Ang tinig ni Mateo ay basag at nanginginig mula sa kabilang panig ng intercom. I'm so sorry, Clara. Araw-araw, gabi-gabi, wala akong ibang iniisip kundi ang lahat ng maling ginawa ko sa iyo. I was so stupid. Nabulag ako ng ambisyon at ng pera. Pero gusto kong malaman mo, minahal naman kita sa paraang alam ko. Sana mapatawad mo pa ako. Tinitigan ni Clara ang lalaking nasa kanyang harapan. Sa loob ng 10 taon, ito ang mga salitang pinangarap niyang marinig, ang mga katagang inakala niyang magpapahilom sa kanyang puso. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang mga luha ni Mateo na dumadaloy sa pisngi nito, wala siyang naramdamang anuman, walang galit, walang puot, at higit sa lahat, wala ng pag-ibig. Ang lalaking minahal niya noon ay matagal na ring pumanaw kasabay ng kanyang mga pangarap. Nakita niya si Mateo bilang isang estranghero, isang taong naging bahagi lamang ng isang madilim na kabanata na ngayon ay tapos na. Hindi na ako galit sa iyo, Mateo. Malumanay na wika ni Clara. Ang kanyang boses ay tila isang payapang dagat. Matagal ko nang pinalaya ang sarili ko mula sa sakit na idinulot mo. Pinatawad ko na ang sarili ko sa pananatili sa tabi mo ng ganoon katagal at sa paglimot sa sarili kong halaga. Ang patawad na hinihingi mo ay hindi na kailangan dahil ang bawat alaala mo ay wala ng puwang sa buhay ko. Dahan-dahang tumayo si Clara. Hindi na niya hinintay ang anumang sagot mula kay Mateo. Habang naglalakad siya palabas, narinig niya ang mahinang pagsusumamo ng lalaki, ngunit hindi na niya ito nilingon. Ang bawat hakbang niya palayo sa selda ay tila isang pagtanggal ng huling tanikala sa kanyang kaluluwa. Nang lumabas siya sa tarangkahan ng gusali, sinalubong siya ng isang nakasisilaw na liwanag mula sa bukang liwayway. Ang hangin ay sariwa at may dalang amoy ng mga bagong bukaskas na bulaklak. Sa di kalayuan, nakasandal si Elias sa gilid ng kanyang sasakyan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa pintuan kung saan lalabas si Clara. Nang makita siya ni Elias, isang banayad at tapat na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Lumapit si Elias at walang salitang binuksan ang pinto para kay Clara. Subalit bago pumasok, hinawakan ni Clara ang kamay ni Elias. Sa ilalim ng init ng sikat ng araw, naramdaman nila ang isang ugnayang hindi nabuo sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katapatan at pag-aalaga. Ipinahinga ni Clara ang kanyang pagod na katawan sa upuan. At habang umaandar ang sasakyan palayo sa pitan, naramdaman niya ang isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman inakalang makakamit niya. Tumingin si Clara sa labas ng bintana habang pinagmamasdan ang mga puno at kabahayan na mabilis na naglalaho sa kanyang paningin. Malayo na sila sa ingay ng nakaraan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay wala ng kasamang kaba. Tila isang himig ng paghilom na dahan-dahang bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Habang hawak ni Elias ang kanyang kamay sa ibabaw ng kambyo, alam ni Clara na sa dulo ng mahabang kalsada ng pagdurusa, isang bagong umaga ang naghihintay sa kanya. Isang buhay na puno ng liwanag, respeto at tunay na pagmamahal. Lumipas ang 3 taon na tila isang banayad na agos ng ilog. Dahan-dahang tinatangay ang mga huling bakas ng pait at dumi ng nakaraan. Ang hardin ng mga hydrangeas na dati ay muntik ng mabaon sa limot at semento ay ngayon ay isang nag-uumapaw na dagat ng kulay asul, lila at rosas. Ang bawat talulot ng mga bulaklak ay tila mga munting hininga ng kaligayahan na sumasayaw sa ilalim ng gintong sikat ng araw ng umaga. Ang halimuyak ng basang lupa at sariwang halaman ay humahalo sa amoy ng bagong timplang kape na nagbibigay ng isang pakiramdam ng ganap na kapayapaan sa buong paligid. Sa gitna ng hardin, makikita si Manang Rosa na masiglang naglalakad, bit-bit ang isang pandilig. Ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng takot o sakit. Ang bawat kulubot sa kanyang balat ay tila mga guhit na lamang ng karunungan at kagalakan.
Ang marahang paglabas ng tubig mula sa pandilig ay lumilikha ng maliliit na bahaghari sa hangin, habang ang matanda ay masayang humuhuni ng isang pamilyar na oyayi. Malusog na siya at malaya, ang tunay na lola ng tahanan na pinahahalagahan at minamahal. Sa malawak na beranda ng mansyong muling nabuhay ang sigla, nakaupo si Clara sa isang komportableng silya. Wala na sa kanyang mga mata ang anino ng pagod at pangungulila. Ang kanyang balat ay nagniningning sa ilalim ng liwanag at ang kanyang bawat kilos ay puno ng kapanatagan. Hawak niya ang isang tasa ng tsaa at ang marahang paglapag nito sa ibabaw ng porselanang platito ay tila isang huling nota ng isang maayos na komposisyon. Naramdaman ni Clara ang isang pamilyar at mainit na presensya sa kanyang likuran. Lumapit si Elias na ngayon ay hindi lamang kanang kamay sa kumpanya kundi ang katuwang niya sa bawat hakbang ng kanyang bagong buhay. Maingat na ipinatong ni Elias ang kanyang mga kamay sa balikat ni Clara. Isang haplos na puno ng proteksyon at tapat na pag-ibig. Ipinahinga ni Clara ang kanyang ulo sa dibdib ni Elias, nakikinig sa matatag at payapang tibok ng puso ng lalaki, ang tunog na naging kanlungan niya sa gitna ng lahat ng bagyo. "You look so peaceful today, Clara." Malumanay na wika ni Elias, ang boses ay tila isang mainit na yakap. "Ready for the board meeting later?" Gumiti si Clara, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. "Yes, Elias, pero mas gusto ko muna itong katahimikan natin. Ang sarap lang isipin na sa wakas, wala na tayong tinatakasan." Malayo sa paraisong ito, ang katarungan ay patuloy na naniningil sa mga taong naghasik ng dilim. Si Mateo ay nananatili sa loob ng malamig na rehas. Binibilang ang mga taon ng kanyang buhay na nasayang dahil sa sariling kasakiman. Wala nang dumadalaw sa kanya. Wala nang nakakaalala sa pangalang dati ay ipinagmamalaki niya. Si Senyora Carmela naman ay nananatili sa isang tahimik na pasilidad sa probinsya. Bagaman maayos ang kanyang pangangalaga, ang kanyang mundo ay naging maliit at limitado sa kanyang sariling mga anino, malayo sa mga hiyas at kapangyarihang dati ay itinuturing niyang buhay. Ang karma ay hindi dumating bilang isang marahas na paghampas, kundi bilang isang matagal at malungkot na pagkakaisa sa sariling mga pagkakamali. Sa pagmamasid ni Clara sa kanyang paligid, nahanap na niya ang kasagutan sa kanyang mga tanong. Napatawad na niya ang kanyang sarili. Ang kapayapaang tinatamasa niya ay hindi lamang dahil sa yaman o tagumpay, kundi dahil sa pagkilala sa sarili niyang halaga bilang isang babae. Natutunan niya na ang tunay na vinkwang o kaluwalhatian ay hindi nakukuha sa pagdurog sa kalaban, kundi sa pagbangon mula sa sariling pagkawasak upang maging isang mas mabuting bersyon ng sarili. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga pisngi noon ay tila naging hamog na nagpatubo sa mga bulaklak ng kanyang kasalukuyan. Habang hawak ni Elias ang kanyang kamay, alam ni Clara na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa muling pagsilang. Ang sikat ng araw ay patuloy na nagliliwanag sa hardin, naghuhudyat ng isang buhay na wala ng takot, puno ng respeto, at may wagas na pagmamahal na magtatagal hanggang sa huling bukas.